Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita, Vice President Sara hindi daw masagot kung dadalo siya sa magiging pagdinig ng NBI sa December 11. Hindi pa masagot ni Vice President Sara Duterte kung dadalo siya sa hearing ng National Bureau of Investigation na nireschedule sa December 11. Ayon sa bise, titingnan niya pa ang schedule niya sa mga susunod na araw dahil nagbabago raw ito depende sa kung ano ang mga bagay na mangyayari na hindi inaasahan. Isa rin sa ikinukonsidera ng pangalawang Pangulo ay ang desisyon daw ng kanyang abogado na siya namang sinusunod niya. Hindi ko pa masagot kung pupunta ako sa December 11. Tsaka ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers sa ngayon. So, ano yung sasabihin or ano yung advice ng lawyers, yun yung gagawin ko. Matatandaan na hindi nakadalo ang bise ay noong November 29 sa tanggapan ni NBI Director Jaime Santiago sa Pasay City. Sa letter ng pangalawang Pangulo, sinabi nito na late niya na nalaman na postponed ang hearing sa Kamara na dapat ay dadaluhan niya rin sa parehong araw. Dahil dito na pagdesisyonan ng NBI na iurong sa December 11 ang hearing para mas makapaghanda pa si Vice President Duterte. Una na rin iniulat na isa sa mga request ni Duterte sa NBI ay ang ibigay sa kanya ang listahan ng mga itatanong sa kanya sa investigasyon, pero tinanggihan ito ng NBI. Ang pangalawang Pangulo ay nakapatong na kaso na grave coercion, direct assault at disobedience to persons in authority. Sa mga susunod na araw, inaasahang madadagdagan pa ang mga kaso sa pangalawang Pangulo. Ayon yan kay Philippine National Police, Public Information Office Chief at Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo. Sa iba pang mga balita, nilinaw po ni Ombudsman Samuel Martires na wala itong jurisdiksyon na imbestigahan ng umano'y bantang pagpatay ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sakaling patayin siya. Ginawa ng Ombudsman ang paglilinaw nang tanungin siya tungkol sa naging pahayag ni Department of Justice Undersecretary Jessie Andres na hindi immune ang Vice Presidente mula sa kaso at maaari siyang maharap sa anumang kasong kriminal at kasong administratibo at ito anya ay nasa otoridad ng Ombudsman para aksyonan ang naturang usapin. Subalit ayon sa Office of the Ombudsman, isa itong misleading statement, isang maling impormasyon sa publiko dahil ang mga naging pahayag ng Vice Presidente ay pawang mga personal kaya't walaan niya silang jurisdiction dito. Paliwanag pa nitong si Ombudsman Martires na ang pangunahing investigahan o iniimbestigahan ng Ombudsman ay yaong mga kaso na nagawa sa ilalim po ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at mga paglabag sa ilalim ng Revised Penal Code. Nakiusap naman ang Ombudsman kay Undersecretary Andres na tumahimik na lamang dahil kapag kasilaan niya ang humawak sa kaso, kanila itong iniimbestigahan ng tahimik. Nilinaw naman ng Ombudsman na hindi ito nakipag-away kundi nasaktan lang umano ito dahil tila pinapangunahan na sila at tila disinformation anya ito sa publiko. Samantala, ginit naman po ni Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil na hindi daw politically motivated ang pagsasampa ng mga kaso laban kay Vice President Sara Duterte, kundi pawang pagpapatupad lamang ng constitutional duty ng ahensya na itaguyod ang batas. Ayon sa PNP Chief, mananatiling tapat ang Philippine National Police sa kanilang mandato na walang takot at walang pinapanigan. Ipinunto pa ng hepe ng pambansang pulisyang kahalagahan ng law enforcement para mapanatili ang tiwala ng publiko. Samantala, sinabi rin ng PNP-PIO Chief at spokesperson na si Police Brigadier General Jean Fajardo na inaasahan pa sa mga susunod na araw na may iba pang mga kasong isasampa laban sa Vice Presidente. Maliban pa yan si grave coercion, direct assault at disobedience to persons in authority. Matatandaan nga na may mga pulis mula sa Quezon City Police District na kinabibilangan ng Police Director o Police Doctor na tumulong sa paglilipat ng Office of the Vice Chief of Staff na si Zulaika Lopez ang nagsampa ng mga reklamong direct assault, disobedience of at gayon din yung grave coercion laban kay Duterte at ilan pang miyembro ng kanyang security staff noon po yung November 27. Kabilang din po sa mga respondents sa naturang reklamo ay si Colonel Raymond Lachica, ang head ng Vice Presidential Security and Protection Group, na nakita umano nga pisikal na tinutulak ang police doctor na nakatalagang tumulong kay Atty. Lopez sa paglipat nito sa Veterans Memorial Medical Center. Mainit ang naging nakaraang 2 linggo po natin. Grabe po ang panggigipit ng gobyerno at grabe po ang pang-aabuso kaya po wala na silang inaatupag kung hindi ang mga Duterte at VP Sara. Pero eto na naman, may pasok na namang linggo at syempre sigurado ko kahit magpustahan pa tayo ang tatrabahuhin ng Quadcom, ang tatrabahuhin ng Kongreso ay gipitin at imbestigahan ang Duterte. Wala na pong iba. VP Sara, handa nang maging presidente. Ay, sangayon ako dyan. Sangayon ako sa mga sinabi mo, VP Sara. Ha? Handa na po si VP Sara. Mamaya pag-uusapan natin. At nako, gastos ni Tamba sa biyahe.
1.8 billion pesos di umano galing mismo sa isang napakalapit na tao kay dating Presidente Duterte. Galing po kay PRRD. Eto po, lumabas si BP Sara sa may veterans, no? Sa may rally. Nagpakita siya mismo ron. Doon mismo kung asaan yung mga tao. Tingnan niyo po. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, BP! Hindi. Sila sa akin, yung dalawang pasyente na magpasalamat daw sa inyo dahil nagtayan daw sila. Yeah! Ay, sigaw, nagsigaw! Joke. Humihingi yung dalawang pasyente. Siguro si Acosta at saka si Attorney Lopez, no? Humingi ng pasalamat pala, hindi pasensya. Humingi ng pasalamat doon sa mga supporters. At sino ang lumabas? Tingnan nyo. Si BP Sara mismo. Yung tao niya gusto magpasalamat, siya mismo ang lumabas. Nilabas niya sa kalsada. Ibang-iba, no? Pansin nyo? Ibang-iba sa mga Marcos. Iba. Si Lisa nga, nakita nyo yung video ni Lisa? Meron siyang hawak, binitawan. New Yorker na New Yorker. New York ako eh. Gagawin mo akong tagahawak? Marcos, ikaw humawak niyan. Binitawan. Parang ganoon. Di ba? Ang layo, di ba? Tapos, mai-insecure kay BP Sara. Paano hindi mai-insecure? Maganda si BP Sara. Tapos, mahal ng taong bayan. Yan ang kinaibahan eh. Mahal alam mo, kasimple-simple ni BP Sara, pero ang lakas ng arrive niyan sa personal. Si BP Sara, oo. Pero, napakasimpleng tao. Abot ang masa. Abot ang masa, abot ang may kaya, abot ang makapangyarihan, mahal ng taong bayan. Kaya ako naniniwala, etong paglabas ni BP Sara ng ganyan, alam mo, all the signs ng mga galaw ni BP Sara ngayon, she is ready for presidency sa 2028. Alam mo, BP Sara, sana wag mo nang biguin ang mga Pilipino ngayon. Gustong-gusto ka po nilang tumakbo noong 2022. Sana this time, sa 2028, ituloy na po ninyo. Kasi, grabe na po ang politika sa bayan na ito. And I think, ang makakasolve lang ng mabahong sistema ng politika natin ay Duterte. Ikaw at ang tatay mo. Yung sistema, kasi alam mo problema natin ngayon, hindi corruption, hindi drug addicts. Yung sistema as a whole. Andyan na ang korupsyon, andyan ang mga addict, pero yung mga sistema ng mga politiko, lagayan pag may proyekto, lagayan pagka merong iimbestigahan, lagayan dito, lagayan doon, politika rito, politika ron, kailangan ganito ka, di baling mali, basta may katumbas na personal agenda. Yan ang political system natin. Kung tatanungin ninyo, ang political system natin, cancer. Cancer na, kumbaga sa isang tao may sakit, parang may cancer na. At ang makakasolve lang nito ay milagro ng Diyos. Pero ang magagamit ng milagro ng Diyos, closest ngayon ay kayong mag-ama. Kayong mag-ama. Bakit? Kasi mahal kayo ng Pilipino, mahal kayo ng pulis, ng sundalo, at meron kayong kakayanan. Kasi pwede kasing mabait ang isang tao eh. Matino ang isang tao. Pero kung walang experience sa politika, mahihirapan. Mahirap naman yung may experience sa politika, animal naman sa kagarapalan, kasakiman. Alam mo, maraming politiko po, swapang, greedy. Ang dami ng pera, ayaw pa huminto, kakakurakot. May kilala kayong ganyan? Alam ko may kakilala kayo. Di ba? Banggitin, lagay nyo pangalan dyan. Grabe ng pera, napakadami na. Kahit 10 generations ng pamilya nila kaya ng pakainin, and yet gusto pang mangurakot. Swapang, aanhin mo yung ganong karaming pera. Madadala mo ba yan sa langit o sa impyerno kung saan ka man pupunta? That is greed. At ang greed, galing sa demonyo po yan. That cannot come from God. Kasi sa Diyos, sharing. It's not greed. Akin to, akin to, akin to. Yung sa'yo, akin. Yung para sa'yo, akin. At yung para sa akin, akin. Akin lahat. Ganyan po kaswapang ang mga politiko natin. Kanya lahat. We need a miracle. Kaya sana naman, tumuloy na si BP Sara sa 2028. Tama yung sinabi niya eh. Yung pinagbintangan siya ni Cancun. Cancun ba yun o Kangkong? O Kongkun? Hindi ko na maalala yung pangalan nung ano na yun. Naatat maging presidente. Sa totoo lang, ako nga nang hihinayang kay BP Sara. Totoo yung sinabi ni BP Sara. Yung
2022 presidency, kanya na yun. Kanya na yun. Ibinigay pa niya kay Marcos. Kung titingnan mo yan, nakakaasar, di ba? Kasi dahil dyan, napahamak ang mga Pilipino. Napunta kay Marcos. Pero ito hindi po para sisihan. Hindi na po ito sinisisihan. Kasi natuto ang Pilipino, ako'y naniniwala, meron din tayo makikita rito. Sensitive na tayo sa mga budol-budol at hindi na tayo hindi na kayo magpapabudol kasi ayaw ko talaga diyan kay Marcos. 'Di ba? Hindi yan ang sinuportahan ko noong 2022. Pero sa isang banda, doon ka mabibilib kay BP Sara. Ilan sa Pilipino na alam mo, kung humanap ka ng isang presidente o isang politiko na alam niya, it's in the bag. Siguradong magiging presidente ka na. And yet, ready kang bitawan. That is big time humility. That is big time. You know that BP Sara is not greedy. Alam to ng pula. Alam to ng dilaw. Alam to ng pink lawan. You will agree with me. Kahit bashers ko kayo. You know for a fact. Hindi dahil ako'y maka-Duterte. You know because it's the real, it's the truth, it's a fact. Presidente si BP Sara for sure noong 2022 kung tumuli siya. And how many Filipinos can do that? Yung sure kang presidente. Sa politiko na lang, yung sure kang presidente and yet kaya mong bitawan. Wala ka sigurong makikita sa mga politiko natin. Kung meron man, mabibilang mo sa isang kamay. Maybe 5 or less than 5. And one of them, pinatunayan ni BP Sara. That is humility. That is prideless. Wala po siyang pride. That is hard to do. I'll be honest with you guys. Kung sa akin yan, I cannot say no to that. Huwag tayong maglokohan. Kahit kayo mga nanonood, yung sure ka na ikaw magiging presidente and yet bibitawan mo. Sa ganong sitwasyon, it's hard to say no. Baka, sabi ko nga ayoko magpaka-plastic sa inyo. Baka pati ako, kahit hindi ako ready, tatanggapin ko yun. Because I'm sure to be a president. It's hard to say no to that situation. It's hard. Actually, it's impossible unless may Diyos ka. Tinulungan ka ng Diyos mag-decide ng ganun because that is very, very hard to the very least. Maybe it's impossible. Kaya alam mo to si BP Sara, one thing I can attest to you, hindi siya greedy. Hindi mo matatanggihan ang pagiging presidente kung greedy ka. Hindi swapang. Hindi swapang si BP Sara. Hindi power hungry. Kasi kung power hungry si BP Sara, hindi niya tatanggihan ng presidency. It's in the bag. Diba? So to si Kangkong, mali ka. Hindi siyang excited. You look the contrast. BP Sara, siguradong presidente and yet binitawan niya. Si Martin, ayaw ng tao, for sure hindi magiging presidente. That is for sure. Never in his lifetime magiging presidente si Martin. Ayaw sa kanya ng taong bayan. Kahit walang Duterte, hindi nabuhay ang Duterte sa mundong ito, Martin will not become a president. Ayaw sa kanya ng tao. And yet, pinipilit niyang maging presidente. Look at the contrast of BP Sara and Martin. Tapos kaya ako, I believe in my heart, hindi greedy to sa pera. I believe in my heart, kasinungalingan yung pinagbibintang kay BP Sara about confidential funds. Hindi, kung magnanakaw to, dapat naging presidente na agad-agad. Ngayon nga, kinukumbins pa natin maging presidente siya sa 2028. Diba? Kung magnanakaw yan naman, ayun na yung opportunity, oh. Palay na lumalapit sa manok. Pinalikuran pa. Wow, iyan. She is ripe to become the next president. Yes, yes! Because of you, BP, hindi namin sila iiwan. Dahil po sa inyo yan. Dahil po sa inyo. Maraming salamat. Yes! Para yan sa bayan ng Pilipino. Thank you, BP! Salamat sila sa inyo kasi hindi nyo sila iiwan. At pinagkayo dito sa sila. At sabi nila, daw okay na yung pakiramdam nila. Yeah. Makita nila ulit kayo para sila daw yung magpapasalamat. Yes! 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 Thank you! Grabe. Grabe ang humility nitong babaeng to. Diba?
Ilan politiko lalabas sa ganyan? Para magpasalamat. Iba talaga to si VP Sara. Ito, pag-usapan natin, ha? Yung di umano travel funds o yung travel expenses ni Tamba, 1.8 billion. Di umano galing sa isa sa malapit sa Duterte. Pag-usapan natin. Pakinggan nyo, ha? Ito na yung tanong ng isang malapit kay PRR. Malapit to si Doc Lorraine kay PRR. Di ano po yun? May sasabihin bago mag-cheers. Doc Lorraine, nagkokok ka rin, ha? Bawal yan. Nag-Coca-Cola. Oh, nakita nyo, nag-Coca-Cola. Baka mag-ngiwi-ngiwi ka niya. Nag-Coca-Cola si Doc Lorraine. Oh, nako, delikado. May sasabihin bago May sasabihin si Totoo ba na parang 85 billion ang ano? Ano ba yun? 1.8 billion. 1.8 billion ang travel expenses mo? Nako, tanong lang to, ha? Tanong lang. Nagtatanong. Oh, totoo ba? Ang gastos mo sa biyahe o travel expenses mo 1.8 billion. Grabe, billion. Ilang mahihirap na ang mapapakain yan? Ilang mahihirap na ang magkakaroon ng negosyo sa 1.8 billion? Ilang maiahon na pamilya sa kahirapan yung 1.8 billion? Nagtatanong lang, totoo ba yan? Martin Romualdez. Tanong lang, baka pati ako i-contempt mo, gaya mo kay Ka Eric, ha? Hindi naman siguro kayo diktador gaya ng ibang mga politiko na nakaraan na patay na ngayon. Hindi kayo diktador, di ba? Totoo ba? 1.8 billion ang gastusin mo sa biyahe lang. Sa biyahe lang yan. Totoo ba? Sumagot kayo. Huwag kayo magdidemanda. Kasi pag puro kayo demanda at hindi nyo sinasagot with evidence, lalong maniniwala ang taong bayan na totoo to. Kasi ang gusto lang ninyo patahimikin yung may alam sa inyo. Which is, yung 1.8 kung totoo. Ididemanda nyo lang. Di ba? Huwag nyo kami idemanda. Kasi sabi ng batas, huwag balat sibuyas ang ating mga politiko. Tanong lang eh. So sagutin ninyo with evidence. Kasi isipin mo, naimbestigahan mo ang SMNI because of that question. Inimbestigahan nyo, nabulatlat nyo ang patay na nakaso ni Pastor Kibuloy. Ngayon nakakulong siya because of that. And yet, sa laki nung naging gulo, nung tanong ni Ka Eric, hindi nyo sinasagot pa until now. Huwag kayong magdemanda, huwag kayong magpa-contempt, huwag kayong magpatawag sa Quadcom. Pakisagot. Pakisagot. Di ba? Kung totoo, bahala na ang batas humabol sa inyo. Kung hindi totoo, edi okay lang. At least sinagot ninyo ng may ebidensya. May resibo, may paliwanag, may video, kung may video man o may tawag dito, forensic evidence, hindi yung puro sali-salita lang. Magpakita kayo ng ebidensya. Di ba? Pakita nyo. Pag nagdemanda kayo, it is as if inaamin nyo, yan nga ang ginastos nyo. Kasi ang gusto nyo, manahimik lang yung may alam dahil hindi nyo kayang ipaliwanag. Diba? So, pakipaliwanag na lang. Speaker Martin, sumagot ka. Hindi kaya ako makulong yan kasi po post-it. Speaker Martin, sumagot ka. Sabi ko, hindi kaya ako makulong yan. Pambihira kayo. Oh. Hindi ba kumukuha ng video? Patawas. Yung kumukuha daw ng video patawag. Kumukuha lang ako, ha. Hindi ako nagtanong kay Ka Lorraine. Siya mismo nagpresenta. O, diba? O, cheers! Cheers! Ay, grabe. 1 year na pala nakakalipas, no? 1 year na nang-aabuso itong mga ito. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!